Kanya-kanyang rampa ang mga senador sa red carpet kanina bago magbukas ang sesyon. Suot ang kanilang mga outfit. Pero sa talumpati ni Senate President Francis Escudero, binanggit niya ang ilang problema ng bansa na kailangang matugunan. Our people are overworked, underpaid, and overburdened. A comfortable life has clearly eluded them for generations. Their dreams and struggles, more than any policy paper, should provide what our legislative agenda should contain and should inspire us to work harder towards this end. I say that it is time to reframe our work and pivot to laws that will make the life of the Filipino easier. Sa speech din ni Escudero, iginiit niya na isasantabi muna ang ilang usaping magdudulot lang ng pagkakawatak-watak ng publiko. Bagkus tatalakay nila ang mga nasa common legislative agenda na napagkasunduan ng executive at legislative branch. For this same reason, pending bills on charter change will be placed in the back burner and will follow the ordinary and regular process of legislation, if at all. Instead, bills which can affect the same result but without the needless political noise and bickering will be prioritized. This will allow us to focus our energy on measures which the people truly need. Gusto niya yung batas na talaga makakatulong talaga sa ating mga kababayan, lalong-lalo na kinuha niya yung mga binigkas dati ni President Quezon. So inaasahan natin yung mga batas na quality, practical, at tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. At sa usapin sa West Philippine Sea at soberanya ng Pilipinas, tayo'y makikipagkaibigan pero hindi tayo pasisiil. Tayo'y makikipag-usap pero hindi tayo magpapaapi. As such, we shall pass laws such as Maritime Zone and Sea Lanes Act which will strengthen our claims over what is already ours. Dapat ilabas yung kasunduan na nilagdaan between the Philippines and China. Hindi dapat ito malihim. Dapat yung buong pahina o kung ilang pahina ay dapat maging transparent kasi ayaw naman natin na palabasin na tayo ang nakiusap bagamat ito ay makaka-de-escalate ng tensyon na tayo ay sumurrender na. So dapat ang hamon nito ay sa DFA, ilabas nila yung naging kasunduan. Sa pagbabukas naman ng sesyon ng Kamara, pinagmalaki ni House Speaker Martin Romualdez ang legislative accomplishments nila. Binigyan diin ni Romualdez na lahat ng kailangang batas na hiniling sa kanila ng Presidente sa kanyang sona noong nakaraang taon na ipasa nilang lahat. As we open the third regular session of the 19th Congress, we ride on the momentum of our significant achievements from the first and regular sessions. Our unwavering commitment to unity and progress has paved the way for transformative laws that uplift and empower every Filipino. Our mission is clear: build a Philippines where every citizen can live with dignity, opportunity, and hope. Epektibo raw na tugunan ng Kamara ang mga issue sa food security, climate change, social protection, tourism, public health, public order and safety at iba pang mahalagang usapin sa bansa. Sa ngayon, sabi ni Romualdez, isa sa mga bibigyang pansin nila ang mabilis pero mabusising pagpasa ng 2025 national budget. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.